ang aming mga patotoo, maging ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. At ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po magsimula ang maikling programa na ito, mga kaibigan, ay makakarinig po kayo ng mga patotoo, mga pagbabago na naranasan ng mga kabataan simula ng tanggapin nila at papasukin ng ating Panginoon sa kanilang mga puso. At ibinibigay ko na po sa aking kasamahan ng pagkakataon. Yan, isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Nais ko pong ibahagi kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay, kung paano ko siya nakilala at nakatagpo sa aking buhay. Ang kaibigan, isa po akong kabataan na lumaki sa church, kung saan lagi po akong sinasama ng aking mga magulang sa simbahan upang mag-aral ng salita ng Diyos kada linggo, upang mag-aral ng mga Bible stories. At doon, kaibigan, doon umikot ang aking buhay sa church, sa school, at akala ng aking mga magulang dahil nga ako ay lumaki sa church, dahil nga ako ay sinasama ng aking mga magulang sa simbahan, ay banal na ako, ligtas na ako. Pero kaibigan, doon sila nagkakamali dahil hanggang sa aking pagtanda, kaibigan, habang ako'y tumatanda, hanggang ako'y naging isang kabataan, kaibigan, dumating sa aking buhay ang curiosity. Bakit ganito ang mga kabataan? Bakit ganito ang kanilang ginagawa? Doon, kaibigan, dumating na gusto kong maging in sa mga kapwa kabataan ko, sa aking mga kaibigan, dahil alam ko na doon ako magiging masaya. Doon ko nakikita ang kagalakan at kasiyahan kapag kami nasa eskwelahan, at doon ko tiniray na gawin yung mga bagay na yan, kaibigan. Kahit ako ay nag-church, kahit ako ay sumisimba kada linggo, kaibigan, hindi alam ng aking mga magulang, natuto akong magmura. At di lang yan, kaibigan, na-impluwensyahan ako ng barkada kung saan na babae kong tao. Kaibigan, nakakahiyamang sabihin ay natuto akong manood ng malalaswang panoorin dahil yan ang trend ng mga kabataan sa panahon ngayon. Kaibigan, hindi lang yun. Dahil muntik na akong pumasok sa maling relasyon. Bakit maling relasyon, kaibigan? Dahil hindi pa ito angkop sa tamang panahon ng Panginoon. At kaibigan, hindi lang doon. Dahil nagkaroon din ako ng identity crisis, kaibigan, dahil akala ko normal lang na trend yun na magkaroon ako ng gusto sa kapwa ko babae. At doon, kaibigan, doon umikot ang aking panahon ng kabataan na akala ko doon ko matatagpuan ng kagalakan na katulad ng nakikita ko sa mga kabataan. Dahil nga, kaibigan, gusto kong magingin, gusto kong masatisfy sa mga makamundong bagay. Ngunit, kaibigan, nagkakamali ako dahil nga ako ay lumaki sa church, dahil nga sinasama ako ng aking mga magulang, ay meron na akong kaalaman sa salita ng Diyos na alam ko na mga mali ang aking ginagawa. Alam ko na kapahamakan ng dulot na ito. Alam ko kung saan ako pupunta. At doon, kaibigan, doon ko kinundem ang aking sarili na hindi ako karapat-dapat, na binibigay naman sa akin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Pero bakit, kaibigan, gumagawa ako ng kabaliktaran? Bakit ako gumagawa ng kasalanan? Bakit ako gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos? At doon sa condemnation ng aking nararanasan, kaibigan, doon ko naranasan sa mura kong edad ang kalungkutan. At kaibigan, doon ko nagkaroon ako ng suicide attempts, doon mga suicidal tendencies, dahil kaibigan, alam ko sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat, na kahit alam ko na inibig ako ng Panginoon, ay bakit ko ginagawa ang ganung mga bagay? At kaibigan, sa matinding kalungkutan na yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon Jesus dahil doon ko siya nakatagpo, na dati kilala ko lang ating Panginoon Jesus sa Biblia, na siya ay binakos sa krus para sa ating makasalanan. Alam ko lang yung mga technicalities sa Biblia dahil lumaki ako sa church. Pero kaibigan, ang mga ito ay hindi lang mapala mga istorya, kundi ito ay totoo dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan. Ng Panginoon ay nagbabago ng buhay, at doon ko tinanggap ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Simula noon, sinamahan ako ng Panginoong Jesus sa pagbabago ng buhay, na kung dati nagmumura, kung dati sumasama sa barkada ng nanonood na malaswang panoorin, pumapasok sa maling relasyon, kaibigan, pinalaya ako ng Panginoon sa mga ganung bagay. At kaibigan, akala ko dun sa mga bagay na makakapagsabi
nagsasatisfy sa akin sa mundong ito katulad ng mga kabataan. Doon ko makikita yung worth ko. Pero kaibigan, ang Panginoon pala ang magbibigay sa atin kung sino tayo, kung saan natin matatagpuan ang kapayapaan at kagalakan. Marahil kaibigan, magkaiba man tayo ng sitwasyon. Kung isa kang kabataan na katulad ko nagsastruggle kung ano ba yung plano ano ba plano ng aking buhay, kung naghahanap ka kung ano bang gagawin sa iyong buhay, kung naghahanap ka na ba, alam mo na mali ang iyong ginagawa pero hinahanap mo ang tama, o kaya ikaw ay ama ng tahanan o ina ng tahanan na hindi ko man alam po ang iyong sitwasyon, kung may problema ka sa inyong pamilya, sa financial man yan o may karamdaman, nais sabihin ng ating Panginoon na siya ay nandiyan, buhay ang Panginoong Jesus na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa, kung ano man ang ating edad, kung ano man ating kalagayan. Kaya kaibigan, makinig ka lamang sa dadalhin ng aming kasamahan na salita ng Diyos, na hindi lang ang Panginoong Jesus ang kikilos sa aking buhay, kundi kikilos din sa inyong buhay. Kaya sa Diyos ko po binabalik ang lahat ng mataas na papuri. Okay, napakaganda.